Hello mga ka-DDS, isang magandang araw ulit sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ang napakataas na approval rating or approval and trust rating ng ating Pangulo. Sinasabi nga nila, excellent rating, top of the world rating, whatever. Basta napakataas po. Sa loob po ng 4 na taon na kanyang panunungkulan, hindi po talaga natitinag yung kanyang lakas ng karisma sa mga tao, saka yung lakas ng tiwala ng tao sa kanya. Yan po, number 1 good news. Pangalawa po, yung patuloy na pagpapaganda sa ating Manila Bay, na hindi lang po natatapos yan sa white sand. Stretch sa more than 1 kilometer, aabutin po yata ng MOA or Pasay, or sana nga hanggang Paranaque. Pero meron po silang ipapatayo na world class structure dyan. Ang tawag po doon ay Manila Bay Sand Deck. Doon po aakyat yung mga tao para lalo po nilang makita ang kagandahan or yung majestic beauty ng ating sunset dyan po sa Maynila. Pero kung di pa po kayo nag-subscribe, paki-subscribe lang sa aking channel, The DDS Forever Channel, upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Sige po, mga ka-DDS, mga kababayan kong mahal, napakagandang balita po na hanggang ngayon di po natitinag ang trust rating ng ating Pangulo or yung approval rating. Kasi po tayo mga Pilipino, ramdam po natin yung sinseridad, lahat po ng sinasabi ng ating Pangulo. Ramdam natin yung whatever he says, whatever he does, yung kanya pong mga plataforma, yung kanyang mga consistent sa pagbabago sa ating bayan. Hindi lang po yung sinabi niya yung war on drug. Di ba? Pati mga infra, pinakita niya. Actually, mga infrastructure project, wala po sa pangako niya yun. Ang pangako ng ating Pangulo, sugpuin ang drugs sa bansa natin kasi po napakalala na at very alarming na. Tapos yung mga infra, sa kayong paglilinis ng ating mga beaches, tulad nga rin sa Boracay, tapos dito sa Manila Bay, hindi po niya pinangako yan. Kaya ang approval rating ng ating Pangulo, hindi po talaga bumababa. Napakataas. Sige, ikumpara po natin sa rating ni Leni Robredo na nasa 57. Bagsak na bagsak. Buti pa nga si Tito Sen 84%. Napakataas din. Lamang lang ang ating Pangulo ng 5, di ba? Mali maths ko, ng 7. O plus 7 niya, 91 na. Tapos si Alan Peter, na kung minsan medyo naiinis tayo kasi hindi po natin malaman kung gaano po siya kabalimbing, pero naka 70 pa rin. Kasi po ang mga tao, tayo pong mga Pilipino, gusto po natin talaga yung tunay na pagbabago sa ating bayan. Maramdaman man lang natin yung kaginhawahan, Diyos ko, na matagal nang tinatamasa dito sa mga European countries. Alam niyo po, dito sa Europe, kahit dito sa UK, pag janitor ka or cleaner ang tawag nila rito nakakotse yung mga tao rito, they can afford. O sige, pag-usapan natin yung Manila Bay kasi nakaka-excite din to Papakita ko lang ilang picture. Ayan, tingnan nyo po. Yan po ang gagawin nila sa Manila Bay, yung tinatawag na sky deck. Di ba? World class. Ay, nako, ngayon pa lang di na ako makapaghintay. O sige mga kababayan, kayo na lang ang humusga kung gaano kaganda tong infrastructure na ipapagawa ng national with the coordination of local as well. Of course, si Yorme Isko, siya pa. Naku, talking about pagpapaganda ng Maynila. He is unstoppable. Hindi ko pa nga rin dito natatakil yung Kapitolyo Yung Kapitolyo na pinatayo ni Yorme Isko na napakasarap po ng kape, sariling atin, yung Barako Coffee sa Batangas, tapos Kapitolyo, dinudumog ng mga tao. Ang hindi ko alam kung magkano yung kape dyan. Wala pa pong nakakapagsabi kung magkano yung isang cup dyan sa Kapitolyo. Sana naman, Yorme, sana hindi mahal. Sana, affordable sa mga mahihirap na taong katulad ko. Ayan po, panoorin nyo po. Ang ganda-ganda. Ay, nako. Talagang napakapalad po natin kasi meron tayong presidente na ganyan mag-isip. Hindi lang po siya natapos sa drug on war, sa war on corruption. Do sabihin natin yung PhilHealth, mahaba pa ang proseso niyan at marami pang kakasuhan. Naniniwala ako na makakasuhan talaga yan. O sige, gusto niyo pa ba ng other positive news? Kasi syempre, sa gitna ng pandemic, ayaw natin ng mga
bad news tulad po ng ginagawa ng mga dilawan. Yung mga kaganapan dyan sa Manila Bay, napakaganda po ng ating nararamdaman kasi finally po, bukod sa nalinis ang Manila Bay, inaayos po nila, nilagyan ng white sand, nakakaiba na ni sa panaginip. Hindi ko po alam na mangyayari pala, possible pala, through the effort of DENR, yung pinagsama-sama po mga sangay na ahensya na may kinalaman sa pagpapaganda dyan. Of course, sa initiative ng ating Pangulo, nagawa niyang pagsamasamahin ng mga tao, libu-libong taong dumagsa para maglinis dyan, mayaman at mahirap. At hindi lang po one day yun. Every week, ang tao dagsa dyan para maglinis. Talagang nararamdaman po namin, nakaka-excite po ang nangyayari sa Manila Bay. Yung ginawa nga lang bayanihan, I can call it bayanihan, yung nagsama-sama po yung mga tao, through the initiative of our President. Ayun po yung tinatawag na political will. Isang salita lang niya, isang ganun lang niya, ayan yung mga tao. Kasi hindi po lamang sa ating lahat yan, kundi yan ay magiging sa mga next generation pa ang makikinabang sa pagpapaganda at paglilinis ng Manila Bay. It used to be na tourist spot yan. Pinakamagandang sunset sa buong mundo na maituturin. Tapos binalahura lang ng mga past leaders. Di ba nasabi ko nga sa isang vlog ko, nag-order ang Supreme Court na linisan yan. Binaliwala nila, pinagtibit balikat. Yung ganitong itsura ng Manila Bay, nakarumalduwal ang itsura. Tapos, panahon ni Pinoy, nag-order uli ang Supreme Court na linisan. Initsapera din, wala raw budget. Mind you, walang budget. Alam nyo lahat ng budget? Pati yung mga donation galing sa ibang bansa para sa Yolanda, para sa mga tao, binulsa nila, ginamit sa presidential campaign ni Rojas. Kaya kung hindi niyo po napapansin, ng time na nagka-campaign sila, parang bumubuhos, parang waterfalls po yung buhos ng pera dyan sa campaign ni Rojas kung di niyo napansin. Kasi may kakilala ako pretending to be a yellow one. Pero kada labas nila, libo. Mga pagkain, libre, yung mga t-shirt, yung mga campaign materials, libre lahat. Hakot system. Totoo po yan kasi may kakilala ako, nagsalita na sa akin. Sabi nga, alam mo, Ate Ami, parang waterfalls na bumubuhos yung pera. Depende yan kung sinong nag-handle ng finances. Yung iba nakakatanggap lang daw ng 500. Biro mo yung kurakot sa iba-ibang sangay na ahensya, kinurakot nila yung pera. Tapos nakukurakot pa ng mga yung mga, alam mo na, from top to bottom, unti-unti nababawasan. Lahat sila nagbubulsa. Yung iba 500, iba 1,000. Hindi sa handler, financial handler, kung sino man yung humahawak. T-shirt, libre, pagkain. Bumabaha ng pagkain, ng pera, ng mga campaign materials nung panahon ni Rojas. Hindi po katulad ni Duterte, voluntaryo yung mga tao pumupunta rin sa campaign, sa mga rally-rally, kung saan magsasalita ang Pangulo. Eto nga, sabi ng pamangkin ko, yung pinaka-last na, yung one of the last campaign, ang dami rin sa San Pedro, Laguna. Ang saya, parang may piyesta. Sabi nga na pamangkin ko, doon na traffic sila, they don't mind kasi napakasaya po ng paligid. Biro mo traffic na, in a traffic situation kasi dumagsa talaga ang tao. Ganyan po kalakas yung appeal ng ating Pangulo. At hanggang ngayon, hindi po natitinag yan. Pinapakita sa approval rating niyang 91. 4 years na, 4 na taon nakalipas. Samantalang si Gloria, natatandaan ko na mga time na yan, talagang nagde-negative na nga siya Oo, si Gloria, natatandaan ko. Hate na hate siya ng mga tao. Tas Robredo, 57, kahit pa na yung pagpapakyut mo, panay ang mga, yung mga pinagsasabi mong, hindi naman kami naniniwala, hindi nakapanipaniwala. Stop mo na yung Robredo kasi, pinagtatawan ka lang namin Sa totoo nga, yung 91% partida pa yan Tinake down nyo yung network ng government. May mga black propaganda kayo na inuupakan yung presidente left and right. Tapos si Duque, yung Secretary of Health, medyo palpak pa. Siguro kung wala si Duque, hindi lang 91 yan Yung mishandling ba sa COVID. One time nga sabi nila may nag-comment sa akin, Ma'am, I'm a DDS supporter, I like him, kaya nga lang yung protocol daw ng approach sa pandemic. Sabi ko, kung ikukumpara nyo yan dito sa UK, ang dami nang namatay, siguro, ewan ko, siguro mga 50,000. Kasi weeks ago, mga 41,000. Siguro ngayon, malapit nang mag 50,000 yung mga namatay Ang dami na pong namamatay rito, kaya
hindi ko masisisi ang ating Pangulo na talagang naghihigpit protocol nga raw. Kasi unang-una wala tayong facilities. In the past 30 years, hindi po nag-build ang mga nakaraang leader ng mga clinic, ng mga hospital. Kaya tayo na nangulelat na eh. Ngayon ginagawa po ng ating Pangulo yan. Pinipilit niyang humabol. Doon sa mga bansang naunahan na nga tayo, sabi ko ng Vietnam, Bangladesh. Nung araw, pangalawa lang tayo sa Japan, 50 years ago. Ganun po, lalo na nang naupo ang Marcos, parang nagna-number 1 tayo. We have the most modern facilities. Yung LRT natin, Marcos, pinahinto lahat ni Cory. Wala tayong nuclear plant, kaya yung ating Meralco, yung electric bill, napakamahal hanggang ngayon. Ang masakit pa niyan, benenta ni Cory sa private firm. Kaya ang mga private firm na yan, sinamantala. Parang ginisa tayo sa sariling mantika. Nang pinanood ko nga yung sa Congress hearing about Meralco, yung mga losses nila, charge sa tao. Halimbawa, merong mga electric cable na nabalatan, di ba yung mga maintenance sinasabi, charge lahat yun sa taong bayan. Dapat sila ang yun, sariling bulsa kasi kumikita na sila sa atin. Tapos hindi nila mapaliwanag kung bakit ganun ang rate ng Meralco. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, kung kami nga mga mambabatas di namin maintindihan. How much more yung mga pangkaraniwang tao na tulad natin, di ba mga kababayan? Ganyan po binalahura ni Cory yung ating bayan after Marcos. Hininto niya lahat ng mga infra ng Marcos kasi ang katwiran niya, ayaw kong maaalala ng tao lahat ng ginawa ng Marcos. Ayun ba pag-iisip ba ng matinong tao? Kung ikaw makabayan ka, kung meron kang pagmamahal sa bayan, kahit kaaway mo pa yan, pero maganda ang sinimulan niya, maganda yung proyekto niya, ipagpapatuloy mo yan kung meron kang pagmamahal sa bayan. Pero lumalabas na palabas lang pala lahat yun. They connive to each other, di ba? Nasabi ko na nga sa mga last vlog ko, they connive to each other, yung ABS-CBN, si Cory, talagang it designed, it is planned to topple Marcos para maging kingdom come nila ang Pilipinas. Ganyan po nangyayari. Kaya mga oligarch sa Pilipinas, they thrive for 30 years. Hawak tayo sa leeg. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Till Duterte came, di ba? Punta rito tayo sa napakataas, soaring high, top of the world na rating ng ating Pangulo, 91. Siguro about 2 years ago yata to, nang in-interview si Trillanes, kasi ang trust rating ng ating Pangulo, bumaba sa nasa 70 plus yun. I don't know, something like 78. Pero mataas pa rin yun kung tutusin. Bumaba pa yun ha. Napakataas. Sabi ni Trillanes, bababa pa yan in months to come. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ni Stephen, si Stephen Sakuryatang nag-interview sa kanya. Alam nyo, ang mga leader sa buong mundo, makakuha ng ganyang rating. Napakaswerte na. 70 plus. Ngayon, 4 years ng ating Pangulo, 91 pa rin. Ano ibig sabihin yun? Nagtitiwala, malaki po ang tiwala ng Pangulo, ng sambayanan sa ating Presidente. Ito po yung sinabi sa news. Philippine President Rodrigo Duterte approval rating has hit a record high despite of a stubborn coronavirus has ravaged the economy and caused millions of job losses. Napakataas pa rin. Partida pa yan ha. Partida, nagka-pandemic, nagkawindang-windang yung kung ano man yung sinasabi nilang mishandling sa mga sa pandemic issue natin. Partida pa yan kasi ang Dilawan, di ba, recently lang, tinake down nila yung fact checker ng Facebook na Dilawan, tinake down nila yung government entity dun sa or your government network na may kinalaman sa police and military. Kaya recently lang, di ba, nagsalita ang ating Pangulo. Ano pang silbi nyo rito Facebook kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin? Tapos, you seems like to encourage yung mga communism rather than yung ginagawa ng ating Pangulo tungkol sa pagtatrack down or tungkol sa pagsugpo sa mga terrorism activities, di ba? Ano pa ba? Mga black propaganda nyo, naglipa na. Partida pa nga yun, di ba? 91% pa rin. Kailan lang itong si Lenin na nagpapakyut na umaaktong kala mo presidente, panayang sona. Ayun, as usual, nagsuot ng glasses, nakatali yung buhok, disente, kala mo nag-aastang matalino, pakyut ng pakyut sa taong bayan. Alam niyo po, ang dami pong
dislike. Tapos sa would you believe it, pati yung comment section nila sarado para walang makapag-comment. Nakakahiya, Lenny, kasi po, ang kaibahan po ng ating presidente kay Lenny, ang presidente po, nararamdaman po ng taong bayan yung kanyang sincerity sa lahat ng kanyang sinasabi, sa lahat ng kanyang ginagawa, at nakikita po natin. Hindi katulad ni Lenny, panay ang batikos, panay ang... seems like she's not part of the government. Alam mo, Lenny, you are part of government. You are the second highest position in the land, Vice President. But imbes din na magkuda ka ng magkuda dyan, magsona ka ng magsona, tulungan mo ang ating Pangulo. O kaya yung mga sektor na may kinalaman, lalong-lalo na sa pandemic. Panay ang blame mo, panay ang paninisi mo sa gobyerno, kaysa walang ginagawang plano. Alam mo, Lenny, ang gobyerno, bago pa lang pumasok ang pandemic sa atin, umaksyon na, may ginawa ng plano. Tapos sinasabi mo, 19 countries, parang they are successful in combating pandemic. Hindi mo naman dinitalya isa-isa kung bakit. You have to include the population, how many population in that country. Yung proportion ba, yung ratio na sinasabi, panayang kuda mo dyan, wala ka namang detalye, wala kang mga pinapakitang mga yung talagang you are willing to help. Alam mo, Peking Lenny, hindi po namin nararamdaman yung iyong sinseridad sa lahat ng sinasabi mo. Nagsusona ka, alam namin, nagbabasa ka, inaral mo pa yung pinagsasabi mo dyan sa sona mo. Umaakto kang parang presidente. At nararamdaman namin, Lenny, na ang presidente parang pinapanalangin mong may mangyari para ikaw nang pumalit. Para lahat ng plano nyo, mga dilawan, mga oligarch, mga terorista, komunista, magtagumpay rito sa Pilipinas. Kasabat nyo pa yung iyo, kung sino-sino yung mga sinasabat nyo, pati yung recently lang, di ba, si Susan Wild, yung lawmaker ng Pennsylvania, nagsalita. She wants to introduce to block the funding for police and military. Hindi man lang inaalam kung anong totoong nangyayari dito sa ating bayan. Sige po, balik po tayo sa napakataas na approval rating ng ating Pangulo. O sige, sabihin ko, si Duterte nakakuha ng 91%. Alam niya na kung anong dahilan. Si Robredo, 57. Talagang lagapak. Mapapaaray ka sa lagapak. 57. Tapos si Tito Sen, 84. At si Alan Peter, na kahit medyo alanganin tayo, kung magtitiwala tayo sa kanya, kahit pa paano nakakuha ng 70. Oh, di ba? Mataas ng dihama kay Lenny. Kasi ikaw, Lenny, wala ka na talagang inatupag kundi yung yung hindi ka na tumutulong sa gobyerno, panay pa ang paninira mo eh. Ramdam namin na gusto mong talagang mawala na si Duterte sa panunungkulan. Kaya kapit tuko kayo dyan, yung mga kaalyado nyo sa Comelec, yung Smart Magic, hanggang ngayon nagtataka kami. Kung bakit nandiyan ka pa, 4 years na ang nakaraan. Simula nang mag-petition or mag-file ng petition si Marcos tungkol dyan sa eleksyon na nangyari sa kaduda-dudang resulta ng halalan. Pero saan ka makakita yung mga ballot papers nagabasa. Tapos yung tubig parang meron pang mga damo-damo. Tapos ang sabi nila dun sa Comelec building nagkaroon daw ng tagas yung ceiling. Ay nako, bulok na yung inyong mga yung mga style nyo. Ang nakakasama ng loob, lahat po ng boto kay Bongbong Marcos na sa palagay ko our real Vice President talagang nawala ng kabuluhan because of your kawalanghiyaan, kademonyuhan dyan. Magkakakutsaba kayo nila Andres Bautista, ayun, naglalamerda sa Amerika, hindi mahuli-huli kung, ewan ko kung bakit. Kasi ang dami pa pong nakaupo sa mga sangay ng ahensya natin ng mga dilawan, nakakutsaba nila. Hindi mahuli-huli ng NBI. Ay nako, kawawang Pilipinas. Alam niyo mga ka-DDS, tayong mga DDS na mga maliliit na mamamayang Pilipino, meron po tayong lakas kung patuloy po nating susuportahan solidly ang ating Pangulo hanggang sa matapos yung kanyang termino. At kung gusto po nating mapagpatuloy ang kanyang lahat ng mga nasimulan, na mga magagandang proyekto, yung mga war on drugs niya, yung mga infrastructure project na balang araw makakapagbigay po ng kaginhawahan sa atin, kailangan suportahan po natin yung kung sino man yung kanyang i-endorso bilang Pangulo. Diba?
Sa ngayon talagang napakalakas na contender si Sara saka si Bongbong Marcos. Pumapangatlo nga si Isko Moreno. Bahala na po. Sa ngayon po, nagre-rely lang po ako kung sino po yung talagang susuportahan ng ating Pangulo. At naniniwala po ako na pipili siya ng the best and the right leader for all of us. Kaya hintay lang po tayo. Meron pa po siya mga more than 1 year. Meron pang less than 2 years ang ating presidente. Medyo mahaba pa yon para makakilos pa siya to correct what is mistake in the past, di ba, ng mga nakarang administrasyon. Kaya ang masasabi ko na lang, antabayanan po natin yung Manila Skydeck. Siguro next time ipipicture ko rito yung proposed na tulay from Naik, Cavite to Bataan, where the Bataan nuclear plant is seated. Tatapi ko rin next time yung pagkukontra ni Risa Hontiveros dyan sa nuclear Bataan plant at sinasuggest niya na instead na mag-focus dyan, kailangan mag-focus sa mga natural resources. O sige mga kababayan, kayo na lang ang humusga kung gaano kaganda tong infrastructure na ipapagawa ng national with the coordination of local as well. Of course, si Yorme Isko, siya pa. Kaya sumuporta lang tayo sa ating Pangulo. At yung 91, kailangan after this quarter, sa next quarter, kailangan mas mataas pa yan. Kasi po dito po nakasalala yung i-endorse niyang magiging leader o presidente sa next election sa 2022. Kung mananatili pong mataas ang approval and trust rating ng ating Pangulo, napakataas po ng tsansa na manalong kanyang i-endorso. Ito pa, may babasahin po ako bago ako magtapos. Sabi nga ni Ronnie Holmes, President of Pulse Asia, said during a television interview that the overwhelming thumbs up for Duterte showed the public blamed the decline on the impact of COVID-19 rather than government mishandling. Okay. Sabi nga, ito pa ha, Duterte, 75 years old, allowed only a single term as a president. But the chance of his allies succeeding him will be bolstered significantly if his popularity remains intact ahead of the 2022 presidential election. Yan po yung sinabi sa sa mga chart or sa mga news, di ba? Uulitin ko, Duterte got the excellent approval and trust rating na 91. Si Robredo, bagsak na bagsak, 57. Sige po mga kababayan ko, mga ka-DDS, if you like my video, please like, share, comment, and even subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. At marami pa po akong mga tirada o kung meron man tayong boborjakin dito sa aking video. Sige, isa pong magandang araw at marami pong salamat. Saludo talaga ako sa inyo mga ka-DDS.